Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Filipino 3, Quarter 2, Week 4, Day 1 ang tungkol sa pagtukoy sa nagsasalaysay sa kwento. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Magandang araw mga bata! Natatandaan pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Kung gayon, halina at ating balikan ang ating nagdaang aralin. Panuto, tukuyin ang salitang ugat ng salitang nakasalungguhit. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Gawaing paglalahad ng layunin. Ano ang mga katangian ng kalabaw? Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito? Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salitang initiman sa pangungusap o nakasalungguhit. Narito ang mga tumpak na sagot. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang langaw at ang kalabaw. Noong unang panahon may isang kalabaw na naliligo sa ilog. Napuna niya ang isang langaw sa kanyang tabi. "Langaw, anong ginagawa mo rito?" Paggalit na tanong ni kalabaw. "Pasensya ka na, hindi kasi ako makalipad sapagkat nabasa ang aking pakpak." Nalulungkot na sagot ni langaw. "Ganun ba? Hintayin mo ako at lulutasin ko ang problema mo," sabi ni kalabaw kay langaw. Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling bumalik sa ilog si kalabaw na may daladalang mga dahon. Inilagay niya ang isang dahon sa kanyang bibig at dahan-dahan niyang ipinahid sa pakpak ni langaw. Patuloy na ginawa ito ni kalabaw upang tuluyang matuyo ang pakpak ni langaw. "Kalabaw, maraming salamat sa iyong pagtulong. Marahil kung wala ka, namatay na ako," masayang wika ni langaw. "Hayun, may kalabaw na kumakain ng damo. Barilin mo na at baka makawala pa," ang sabi ng mga ngaso na kanyang kausap. Nakaakma na ang baril nito nang dumating si langaw. Lumipad siya ng paikot-ikot sa tainga ng mga ngaso hanggang sa bigla na lamang napaputok nito ang baril. Nang marinig ni kalabaw ang putok ay kumaripas ito ng takbo sa damuhan. Makalipas ang isang linggo, muling nagkita ang dalawa sa gubat at naikwento ni langaw kay kalabaw ang nangyari. Simula noon ay naging magkaibigan na sina langaw at kalabaw. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan. Basahin ang mga pahayag.
Sa puntong ito, tukuyin natin ang nagsasalita sa bawat pahayag batay sa pangyayari sa pabula. Para sa number 1, si Kalabaw. Sa number 2, si Langaw. Sa number 3, si Kalabaw. Sa number 4, si Langaw. At sa number 5, Mangangaso. Sa pagtukoy sa nagsasalaysay sa teksto, maaring mabilis itong matukoy dahil sa direktang pananalita ng isang tauhan ay inilalagay sa panipi. Paggamit ng mga salitang pamalit sa tauhan at pagbasa ng konteksto, kaya dapat binabasa ng maayos ang mga naunang pangyayari upang malaman kung sino ang tauhang nagsasalita sa pahayag. Narito ang simbolo ng panipi. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Tukuyin kung sino ang nagsasalita. Sa maikling usapan. Paglalahat at paglalapat. Ipagawa sa mga mag-aaral ang paglalahat at paglalapat. Pagtataya ng natutuhan. Tukuyin ang nagsasalita sa bawat pahayag. Narito ang mga tumpak na sagot. Para sa remediation, tukuyin ang nagsasalita sa bawat pahayag. Gawin ito sa kwaderno sa Pilipino. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!